Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po. Magandang maulang umaga sa bawat isa po sa atin sa dako pong ito ng pamilihang bayan ng Santa Maria. Ang Diyos ay patuloy na mapagbiyaya sa atin mga kaibigan sapagkat patuloy po tayong binibigyan ng malayang pagkakataon upang atin pong mapagbulayan, mapakinggan, at muli ay mapag-aralan ang mga katotohanan ng salita ng ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. Kami po muli ang inyo pong mga lingkod, ang inyo pong mga kaibigan sa Panginoon, nakabahagi po ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch, at patuloy na naririto upang kayo po ay amin pong mapaglingkuran sa pamamagitan po ng pagbabahagi sa inyo ng mabuting balita at ng salita ng ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. Kaya kahit po medyo maulan, hindi pala medyo, kahit po may bagyo, ayan, dumating na po si Bagyong Christine, tayo po ngayon ay hindi nahahadlangan na atin pong maibahagi at maipaglingkod sa inyo ang salita ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoon. Kaya bago po sa atin pong pagbubulay ng salita ng Diyos, mabuting bagay na atin pong hingin ang gabay at tulong ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng isang maikling panalangin. Purihin ang ating Panginoon. Tayo po ngayon ay saglit na manalangin. Mapagpalang Diyos na aming Ama, maraming salamat po sa muling biyaya at pagpapala na iyo pong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin, sapagkat patuloy na iyo pong pinaglalaanan kami't binibigyan ng pagkakataon upang amin pong maibahagi ang iyong mga salita sa aming mga kababayan. Tulungan mo lamang po na ang aming mga ginagawang pangangaral ay patuloy na maging paraan ng iyong pagkilos sa puso't isip ng aming mga kaibigan. Patuloy kang gumawang makapangyarihan sa kanilang mga buhay. At ang mga katotohanan na amin pong mapapakinggan ay patuloy na maging paraan din upang kanilang maging karanasan ang iyong saganang kabutihan. Salamat po, Diyos. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat. Ito po ang aming mapagpakumbabang hiling at panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Kaya sa mga pagkakataong ito, mga kaibigan, sa atin pong pagbubulay ng salita ng Diyos for the meditation of the Word of God, let us first read what is written in the book of 2 Corinthians chapter 5, verse 7. Sa aklat po ng 2 Korinto, sa kapitulo 5, ang talata po ay 7. 2 Corinthians chapter 5 verse 7. For we walk by faith and not by sight. Sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. For we walk by faith and not by sight. Purihin ang ating Panginoon. I would like to start this meditation of the Word of God with a simple question. Sa isang simpleng katanungan po. Sa panahon na tayo po ay naglalakbay, marami po mga driver ngayon dito, no? Yon, marami naman po ang mga nagda-drive dito eh. Tricycle o kaya four wheels, yan. Naging karanasan na po ba natin, mga kaibigan, na sa panahong tayo ay nagdadrive, tayo ay dumadaan sa isang daan na makapal ang fog. Makapal po yung hamog. Nako, naging karanasan po namin yan nang kami ay minsang mapunta sa Baguio. Diba? Kapag ikaw ay dadaan dyan sa may La Union, minsan pababa na kami, nakasalubong namin yung makapal na fog. At yung driver namin, babae pa man din, yung driver namin ay
dahan-dahan sa kanyang pagmamaneho. Bakit? Sapagkat merong tumatakip sa kanyang paningin. At ang kanyang inaasahan lang ay yung kanyang natatandaan doon sa daan na kanyang dinaraanan. Sapagkat siyempre noong wala pang fog, nadaanan niya yon at madalas na rin siyang napupunta doon. Kaya ang kanya lamang pinanghawakan nung kami ay pababa na ay yung kanyang instinct. Kaya kami nung pababa, mabagal ang aming takbo para kaming usad pagong. Tapos may mga nakasunod pa sa amin sa likod ng mga sasakyan. Kami rin yung sinusundan. Ganyan mga kaibigan ang nagiging kalagayan natin. Kapag tayo ay hindi magamit ang ating paningin. Diba? Nahihirapan tayong kumilos. We find it hard to do something if our sight is hindered. Kapag tayo po ay hindi masyadong makakita o hindi natin nagagamit ang ating mga paningin. Kaya mga minamahal at mga kaibigan, sa panahon na ganito ang ating nagiging kalagayan, will we still rely on our limited sight? Sa mga panahon na hindi na natin makita yung tamang gagawin, yung tamang daan, ano na yung ating pagtitiwalaan? Yung paningin pa rin ba natin o yung bagay na hindi na natin nakikita? Sapagkat mga minamahal, sa banal na kasulatan, mayroon pong binabanggit si Haring Solomon. Sabi dito sa aklat ng Kawikaan, sa Kapitulo 3, ang talata ay 5 hanggang 6. In the book of Proverbs, chapter 3, verse 5 to 6, sabi ng salita ng ating Panginoon, "Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding." Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan, sa iyong sariling karunungan. Ipinapakita nito, mga kaibigan, na sa mga pagkakataong ito, na tayo po ay parang nalilimitahan doon sa bagay na ating nakikita. Dapat pala ating asahan at ating pong pagtiwalaan, ating kilalanin kung sino po yung makagagabay sa atin para tayo po ay makapunta doon sa ating patutunguhan. Parang yung aking kwento kanina, di ba? Kami tuloy yung parang naging guide nung mga tao, nung mga sasakyan na nakasunod sa amin nung kami ay pababa ng Baguio at makapal ang fog. Hindi nila kasi alam yung dadaanan eh. Hindi nila makita yung dadaanan. Ano lang yung kanilang nakikita? Yung signal light nung sasakyan na nasa unahan nila. Kaya kinakailangan natin ng gagabay para yung bagay na hindi natin alam, kapag may maggagabay sa atin, kapag mayroong magtuturo sa atin, kapag mayroon tayong sinusundan, ay makakarating pa rin tayo doon sa ating patutunguhan. Magagawa pa rin natin yung dapat nating gawin. Purihin ang ating Panginoon. Kaya sa mga pagkakataong ito, mga kaibigan, ang atin pong pag-uusapan at ang atin pong pag-aaralan sa atin pong pagbubulay ng salita ng Diyos is walking by faith and not by sight. Walking by faith and not by sight. Purihin ang ating Panginoon. Bakit? Sapagkat yung atin pong paglakad sa buhay na ito, mga minamahal, madalas ay atin lamang pong binabatay doon sa mga bagay na ating nakikita. Yung atin pong pagtahak sa daan ng buhay na ito, madalas binabatay ng tao sa mga bagay na kanyang nakikita at sa mga bagay na kanyang alam. At madalas din, mga kaibigan, na ang nagiging resulta ng gayong desisyon at gawa ng isang tao ay kabiguan. Bakit?
Sapagkat katulad nga po ng akin pong naibahagi kahapon sa dako po ng Tagudin, ang atin pong pagkaunawa at ang atin pong kaalaman bilang mga tao ay limitado. May limitasyon tayo. Kaya tayo po, mga minamahal at mga kaibigan, ay mayroong nararapat na gawin at maunawaan. At ano yun? Dapat tayo mayroong higit na damdamin upang magabayan at maturuan ng isang mas nakakaalam sa atin. At yon ay walang iba kundi ang Diyos. At upang ito ay ating magawa, mga kaibigan, meron tayong dapat matanggap, meron tayong dapat taglayin. Ano yung ating dapat taglayin? Sabi ng banal na kasulatan sa aklat po ng Hebreo, in the book of Hebrews, chapter 11, verse 6, we must have faith. Dapat tayo'y magkaroon ng pananampalataya. Sapagkat ang sabi ng salita ng ating Panginoon, kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Kung kaya't, mga minamahal, ang isa pala sa mga bagay na dapat nating taglayin upang tayo ay magkaroon ng higit na relasyon sa Diyos ay ang pananampalataya. Purihin ang ating Panginoon. Ngayon, atin pong pag-usapan, ano ba itong ibig sabihin ng pananampalataya? What is faith? Ano ba itong pananampalatayang ito? Sabi sa aklat ng Hebreo, sa kapitulo 11, ang talatay 1, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Sapagkat ang pananampalataya ay kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, katunayan sa mga bagay na hindi nakikita. Purihin ang ating Panginoon. Ang pananampalataya pala, mga minamahal at mga kaibigan, ito po ay pagtitiwala, paniniwala, kahit hindi mo nakikita. Ang isang ilustrasyon dito, mga minamahal at mga kaibigan, ay yung buto. Diba? Sino po dito ang merong green thumb? Yung pong kapag nagtanim ay meron talagang nagiging bunga. Kasi merong mga tao kapag nagtanim, hindi nagbubunga yung itinanim nila. Ang tawag doon sa mga tao na yon na kapag nagtanim ay nagiging mabunga yung kanyang itinanim. Meron daw silang green thumb. So kapag ang isang tao ay nagtatanim, syempre ang kanyang itatanim, buto. Ano man yang uri ng halaman, kapag yan ay itinanim mo, kinakailangan mo ng buto. Di po ba? Kinakailangan mo ng buto. At yung butong yun, maliit. Maliit na yun ay iyong ibabaon sa ilalim ng lupa. Siyempre, tatabunan mo yun at araw-araw mo na dinidiligan. Araw-araw mo na pinapaarawan. Subalit, mga minamahal, hindi natin alam kung ano ang nangyayari doon sa buto na nasa ilalim ng lupa. Hindi natin alam kung yun ba talaga tumutubo. Hindi natin alam kung yun ba talaga ay nagkakaugat. Pero merong tayong pagtitiwala na kapag ating patuloy na yun ay diligan, patuloy na yun ay paarawan, darating din yung panahon na yun ay magbubunga. Hindi po ba? Ganyan ang mga nagtatanim. Kahit hindi mo sigurado na yung itinanim mo ay tutubo, araw-araw mo pa rin yung dinidiligan. Araw-araw mo pa rin yun na pinapaarawan. O, nilalagyan mo pa ng fertilizer. Di ba? Bakit? Sapagkat ikaw naniniwala
na kahit hindi ka sigurado na yun ay tutubo, darating yung panahon na yun ay tutubo at magkakaroon ng bunga. Ganyan din po pala mga minamahal ang pananampalataya. Faith, in the same way, friends, is trust that even we can see God, He is still working beneath the surface. Even though we cannot see God, faith is the belief that He still works. Na siya po kumikilos pa rin. Na siya rin ay gumagawa, patuloy na kumikilos, gumagawa sa ating mga buhay. Yan pala ang ibig sabihin ng pananampalataya. Purihin ng Panginoon. Kaya kinakailangan natin itong taglayin upang tayo ay magkaroon ng mas malapit na relasyon sa Diyos at upang ating magawa na tayo po ay makapagtiwala sa Diyos. Upang atin pong maisuko at atin pong maipaubaya ang ating buhay sa Panginoon. Una nating dapat tanggapin ay ang pananampalataya. Subalit, mga kaibigan, sa panahon natin ngayon, hindi ganon ang madalas na nagiging gawi ng tao. Imbis na ang tao ay magkaroon ng pananampalataya sa Diyos, faith is being replaced by doubt. In our generation today, many people doesn't have faith, but instead they doubt the existence of God. Pinag-aalinlanganan nila yung katotohanan na mayroong Diyos. Bakit? Sapagkat ang pag-aalinlangan, mga minamahal, it always demands proof. Dapat mayroon munang ebidensya. Dapat mayroon munang pruweba. Kung ang pananampalataya, mga minamahal, ay umaasa sa pangako ng Diyos, ang pag-aalinlangan, palaging humihingi ng pruweba bago siya magtiwala, bago siya maniwala. Kaya nga mayroong kasabihan, to see is to believe. Diba? Siguro po narinig na natin yung ganyang kaisipan, yung ganyang pangangatwiran. To see is to believe. Ano ibig sabihin nun? Maniniwala lang ako. Maniniwala lang ako kapag yan nakita ko. Maniniwala lang ako kapag yan nahawakan ko. Maniniwala lang ako kapag yan ay nakita ko ng mukaan. Pero mga kaibigan, hindi nga gayon ang hinihingi ng Diyos at ng katwiran ng Diyos. Bakit? Sapagkat mga kaibigan, alam ba natin na mayroong halimbawa sa banal na kasulatan na alagad ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin, ito po ay kanyang nakasama sa kanyang pangangaral habang siya'y naririto sa lupa. Ang tawag sa kanila ay mga apostol. Mayroong nakasama ang ating Panginoong Hesus, ang pangalan ay Tomas. Si Tomas, ang tawag sa kanya, ang kanyang titulo, Tomas na mapag-alinlangan. Thomas the Doubter. Bakit? Sapagkat mga kaibigan, mayroong isang tagpo sa banal na kasulatan na si Tomas ay nag-alinlangan doon sa patotoo ng kanyang kapwa mga alagad. Basahin po natin yan. Sabi po dito sa aklat ng Juan, in the book of John, chapter 20, verse 24 to 29. John chapter 20, verse 24 to verse 29. Purihin ang ating Panginoon. Ang sabi ng salita ng ating Panginoon ay ganito. Ngunit si Tomas, isa sa 12 na tinatawag na Didimo, ay wala sa kanila nang dumating si Jesus. Sino mang sinabi nga sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Ngunit sinabi niya sa kanila, malibang aking makita sa kanyang mga kamay, ang butas ng mga pako,
at maisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako sasampalataya. At pagkaraan ng 8 araw ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad, at kasama nila si Tomas. Dumating si Jesus nang napipinid ang mga pinto at tumayo sa gitna at sinabi, "Kapayapaan ang sumainyo." Nang magkagayoy, sinabi niya kay Tomas, "Idaiti mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay. At idaiti mo rito ang iyong kamay at isuot mo sa aking tagiliran, at huwag kang di manampalatayanin, kundi mapanampalatayanin." Sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka. Mapapalad yaong hindi nangakakita, at gayon may nagsisampalataya." Kaya dito sa tagpong ito, mga kaibigan, si Tomas ay nag-alinlangan. Sabi niya, kapag nakita ko yung butas ng kamay at yung aking kamay maisuot ko sa tagiliran ni Jesus, doon lang ako sasampalataya. Yun nga ang ginawa ng Panginoong Jesus. Subalit ano talaga ang meron kay Tomas nung mga pagkakataong ito? Siya'y nag-alinlangan. Kaya nga ang sabi ng Panginoong Jesus, "Mapalad yaong hindi nangakakita, sa gayon may nagsisampalataya." Purihin ang ating Panginoon. Kaya mga kaibigan at mga minamahal, patuloy po nating maunawaan na sa buhay nating ito, meron po tayong mga bagay na dapat nating isuko sa kapangyarihan at sa kalooban ng Diyos. We cannot take full control of our life, because if we do, we will only experience failure. Hindi po natin pwedeng asahan ang ating sariling kakayahan na palagi nating gusto na makontrol ang ating buhay. Gusto na gawin kung ano ang sa tingin natin ay tama at mabuti. Bakit? Sapagkat madalas ang ganyang kaisipan at ang ganyang pangangatwiran ay magre-resulta sa ating kabiguan. At mas malala, yaan ay magresulta ng ating kapahamakan. Kaya patuloy na ipinapaalaala sa atin, mga minamahal, ng salita ng ating Panginoon. We must have our obedience and our full trust in the will of God. Ano ba yung mga bagay na sa tingin natin ngayon ay gusto nating makontrol? At nabibigo tayo na ito ay maging matagumpay. Di ba? Meron tayong mga bagay, meron mga pangyayari, may mga bahagi ng ating buhay na gusto natin ito ay maging perfecto, maging perfeksyon. Di ba? Gusto natin, merong mga bahagi ng ating buhay na gusto natin maging matagumpay tayo. Kaya ang ginagawa natin, kung ano yung sa tingin natin ay tama, kung ano yung sa tingin natin ay mabuti, kung ano yung sa tingin natin ay magiging maayos, yun yung ating ginagawa. Unknowingly, yun pala, mga minamahal, ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kung kaya't ang nagiging resulta, maaaring sabihin natin pansamantala, tayo ay nagtatagumpay, pero ang dulo pa rin ay kabiguan at kapahamakan. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, we must have faith. Dapat tayo ay lumakad sa pananampalataya at hindi doon sa ating nakikita. Hindi kung ano lang yung alam natin, hindi kung ano lang yung nakikita natin. Dapat pala magkaroon tayo ng kaunawaan na meron pong mas nakakaalam ng mas mabuti para sa atin, at yon ay walang iba kundi ang Diyos.
Purihin ang ating Panginoon. Kaya nga mga kaibigan, patuloy at patuloy tayong kinukumbinsi ng salita ng ating Panginoon. We must live and we must walk by faith. Lumakad tayo sa pananampalataya. Ang pananampalataya, mga minamahal, ay paniniwala na may Diyos. Paniniwala na mayroong mas mataas na nilalang kaysa sa ating, bagaman hindi natin nakikita. Kasi yan ang pangangatwiran ng iba di ba? Yan ang kanilang argument. Yan ang kanilang patuloy na nagiging tanong. Kung may Diyos, bakit ganito? Paano mo mapapatunayan na may Diyos hindi mo nga nakikita? Yan ang kanilang pangangatwiran. Subalit mga minamahal, sa isang tao na mayroong pananampalataya, sapat na sa kanya na maunawaan na bagaman hindi niya nakikita ang Diyos, subalit ang mga gawa ng Diyos sa kanyang buhay ay isang matibay na ebidensya na ang Diyos ay totoo. Purihin ang ating Panginoon na ang Diyos ay totoo. Katulad ni Abraham. Kilala niyo po si Abraham? Abraham. Okay. Si Abraham, mga kaibigan, siya po ay isang biblical character. Sabi ng mga Bible scholar, ang tawag sa kanya o ang kanyang titulong tinanggap is the father of faith, ang ama ng pananampalataya. Yan yung kanyang naging titulo. Brother, bakit naging titulo ni Abraham yung pagiging ama ng pananampalataya? Sapagkat mga kaibigan, alamin natin na si Abraham ay mayroong naging karanasan na mahirap nating maulit. Ano yun? Basahin po natin kung ano ang naging karanasan ni Abraham. Sabi dito sa aklat ng Hebreo, in the book of Hebrews, chapter 11, verse 8. Hebreo, sa kapitulo 11, ang talata po ay 8. Purihin ang ating Panginoon. Sabi ng salita ng ating Panginoon, by faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. Ano daw ang sabi ng salita ng ating Panginoon? Ano yung naging karanasan ni Abraham? Sabi dito sa Hebreo sa kapitulo 11, ang talata po ay 8. Sabi ng salita ng ating Panginoon, sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana at siya'y yumaon na di nalalaman kung saan siya pupunta. Ano ang naging karanasan ni Abraham, mga kaibigan? Siya'y inutusan. Sabi ng Panginoon, umalis ka dyan sa bahay mo. Mag-stokwa ka. Alam niyo po yung stokwa? Lumayas ka sa bahay mo at pumunta ka doon sa ibang lugar. Ano ang naging damdamin ni Abraham? Ang sabi niya, opo. Pero ang tanong, alam niya ba kung saan siya pupunta? Sabi ng banal na kasulatan sa talatang 8, at siya'y yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. Basta sinabi lang ng Panginoon, umalis ka dyan sa sambahayan ng iyong pamilya at pumunta ka doon sa lugar na sasabihin ko sa iyo. Hindi alam yon ni Abraham kung saan. Subalit siya'y sumunod. Siya ay sumunod. Siya ay nanampalataya. Purihin ang ating Panginoon. Isipin na lang natin, mga minamahal, paano na lang kung tayo po yung sinabihan ng ganun? Diba? Paano na lang kung tayo po yung sinabihan na iwanan mo ang lahat ng iyong mga pag-aari. Iwanan mo ang iyong pamilya. Iwanan mo ang iyong bahay. Iwanan mo at umalis ka sa bansa kung saan ka nakatira ngayon.
at ikaw ay pumunta doon. Kung saan man yung doon na yon, hindi mo alam. Kung saan man yung doon na yon, hindi mo alam. Walang road sign, walang GPS, walang Google Maps na magdidirekta sa iyo kung saan ka pupunta. Ngayon, madali na lang na ikaw ay mag-travel kahit maligaw ka, meron ng Google Maps, may Waze pa. Di ba? Sa mga driver, kapag ikaw ay hindi mo alam yung lugar na pupuntahan mo, meron ng app ngayon na magtuturo sa iyo, o sige, turn right. In 500 kilometers, there will be a hump. Meron nga. High-tech ngayon eh. Pero nung panahon ni Abraham, walang ganon. Pero ano ang naging damdamin ni Abraham, mga minamahal? Sabi ng banal na kasulatan, siya po ay sumunod. Siya ay tumalima. Siya ay nagtiwala. Ano ang naging resulta kay Abraham? Natupad sa kanya yung pangako ng Diyos. Natupad sa kanya yung pangako ng Panginoon. Ang pangako kasi ng Panginoon kay Abraham, sabi sa aklat ng Henesis, ang iyong mga binhi ay magiging kasing dami ng mga bituin sa langit at kasing dami ng mga buhangin sa dagat. Sabi ng Panginoon, kapag mabibilang ng tao kung gaano karami ang mga bituin sa langit, kaya niyang mabilang kung gaano karami ang iyong binhi. Kapag mabibilang ng tao kung gaano karami ang mga buhangin sa dagat, mabibilang niya ang iyong binhi. Ibig sabihin, marami yon. Purihin ang ating Panginoon. Pero yung katuparan ng pangako kay Abraham, mga kaibigan, ay hindi po instant. Kasi sa panahon natin ngayon, sanay tayo sa instant, di ba? Marami na kasi ngayong instant na makakain. Marami ngayong mabilisan na mga bagay na gusto nating matanggap. Pero yung katuparan ng pangako kay Abraham, mga kaibigan, ay ginamitan pa rin ng pananampalataya. Bakit po? Sapagkat yung pangako kay Abraham, binanggit sa kanya nung siya po 75 years old. 75 years old siya nung pinangakuan siya ng Diyos na ang kanyang mga binhi ay dadami na kasing dami ng mga buhangin sa dagat at kasing dami ng mga bituin sa langit. 75 years old siya noon. At si Sarah noon, mga minamahal, 65 years old. Big sabihin, menopause na. Hindi na pwedeng magkaanak. Pero, dahil nga si Abraham ay ama ng pananampalataya, siya pa rin ay nagtiwala at kanya pa rin inasahan ang pangako ng Diyos. And after 25 long years, 25 taon, inupad ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ni Isaac. Ilang taon noon si Abraham? 100 taon. Ilang taon si Sarah? 90 years old. Pero, sa kabila ng gayong kalagayan, na parang imposible na silang magkaroon ng supling ng anak, biniyayaan pa rin sila ng Diyos. Bakit? Nasumpungan kay Abraham ang lubos na pananampalataya at pagtitiwala. He didn't ask for proof, for evidence, kontrata, walang ganon kay Abraham. Nang sinabi ng Diyos, magiging ganito ang iyong binhi, hindi sinabi ni Abraham, o sige, ito ang kontrata, pirmahan nating dalawa, dapat tuparin mo yan, ha? Walang ganon. Walang kontrata na pinirmahan. Walang ebidensya, walang pruweba na hiningi si Abraham. Ang kanya lang pinanghawakan ay ang salita at ang pangako ng Diyos. Subalit, mga minamahal, sa gayong kalagayan, hindi niya naranasan na siya binigo ng Diyos.
kundi mga kaibigan, naging karanasan ni Abraham ang katapatan ng Diyos. Sa ating mga minamahal, isang malaking halimbawa si Abraham na kung nagawa ng Diyos noon na ang kanyang mga salita ay tuparin sa kabila ng mahabang taon na lumipas, pwede din nating maging karanasan ngayon. Ano lang ang meron dapat sa ating pananampalataya? Dapat pala tayo'y makatanggap, magkaroon ng pananampalataya. Purihin ang ating Panginoon. Ngayon, mga minamahal, kung merong halimbawa ng isang biblical character na merong lubos na pananampalataya sa Diyos, at yun nga si Abraham, meron din pong halimbawa ng isang alagad ulit ng Panginoon. Dito ka magtataka nakita nila ang buhay ng Panginoong Hesus, subalit napuno pa rin sila ng pag-aalinlangan. Ano yan? Pagpapakita ng pagiging tao, na tayo ay limitado at maraming mga dahilan na pwedeng magbigay sa atin ng pag-aalinlangan at maglagay sa ating isip ng katanungan, totoo ba ang Diyos? Totoo ba ang mga pangako ng Diyos? Brother, sino yung tinutukoy mo? Si Pedro. Si Pedro. Opo, siya rin yung sinabi ng banal na kasulatan na nagkaila sa Panginoong Hesus ng 3 beses bago tumilaok ang manok. Yun po, one and the same. Peter. Petra, from the word Petros, which means rock. Si Pedro. Sapagkat may isang tagpo, mga kaibigan, may isang tagpo sa banal na kasulatan na kung saan siya po ay sinubok niya ang kanyang pananampalataya. Sapagkat may pagkakataon na ang mga alagad ay nakasakay sa bangka. At habang sila'y natutulog, nakita nila ang Panginoong Hesus lumalakad sa ibabaw ng tubig. Ngayon, si Pedro, dahil ngay alagad, siya ay nagkaroon ng hamon sa Panginoon. Panginoon, kung ikaw yan, tulungan mo na ako'y paparyanin mo sa iyo. Sinabi niya yon. Sabi dito sa aklat ng Mateo, basahin po natin. In Matthew chapter 14, verse 29 to 31. Matthew chapter 14, verse 21 to 29 to 31. Purihin ang ating Panginoon. 14 verse 29 to 31. At sinabi niya, halika. At lumunsad si Pedro sa daong at lumakad sa ibabaw ng tubig upang pumaroon kay Jesus. Datapwat pagkakita niyang malakas ang hangin, ay natakot siya. At nang siya'y malulubog, ay sumigaw na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo ako. At pagdakay, iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya. At sa kanya'y sinabi, O ikaw nakakaunti ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan? Pansinin natin, mga minamahal, yung binanggit ng banal na kasulatan. Sabi ng salita ng ating Panginoon, dito sa verse 29, at lumunsad si Pedro sa daong at lumakad sa ibabaw ng tubig. Ibig sabihin,
naging karanasan niya na yung kanyang nais na siya ay makalakad sa tubig. Subalit nang dumating ang malakas na alon, siya'y nag-alinlangan. Sa atin mga minamahal at mga kaibigan, maaaring sabihin natin na tayo po ay may pananampalataya sa Diyos. Tayo naman ay naniniwala sa Diyos. Pero ang tanong, hanggang saan ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon? Hanggang saan? Sapagkat hindi po maiiwasan sa ating mga buhay na tayo po ay dumaan sa mga pagsubok. Hindi maaalis sa ating buhay na tayo po ay makaranas ng problema. Kasi kapag ang tao ay walang problema, hindi normal yon. Hindi normal na ang isang tao walang problema. Hindi normal yon. Bahagi ng buhay ng isang tao ang makaranas ng mga problema at mga karanasan na hindi maganda. Pero ang tanong, sa mga panahon ba na yan ay ating nagiging karanasan, masasabi pa rin ba natin na tayo ay naniniwala sa Diyos? Kapag dumating na sa atin ang mga maraming problema at maraming mga pangyayaring hindi natin makontrol, masasabi pa rin ba natin na tayo ay may pananampalataya sa Diyos? O katulad tayo ni Pedro, na kapag dumating ang maraming mga unos sa ating buhay, tayo ay mag-aalinlangan at atin pong pag-aalinlanganan ang kayang gawin ng Panginoon. Huwag nawang mangyari, mga minamahal at mga kaibigan. Bakit? Sapagkat mga minamahal at mga kaibigan, ang ganitong kalagayan ay magre-resulta upang tayo ay magkulang at hindi natin maging karanasan ang mga gawa ng Diyos sa ating mga buhay. Sana po maging katulad tayo ni Abraham, na sa kabila ng maraming mga naranasan sa buhay na ito, hindi niya pinabayaan na ang kanyang pananampalataya ay humina o mawala. Hindi niya pinayagan na ang pag-aalinlangan sa mga pangako ng Diyos ay pumasok sa kanyang isip, kundi sa bawat mga araw, buwan, taon na lumipas pagkatapos na kanyang tanggapin ang pangako ng Diyos, hindi tumigil sa pagtitiwala na ang Diyos ay mayroong kakayanang tuparin ang kanyang mga pangako. Purihin ang ating Panginoon. Kaya ngayon mga minamahal, what will we choose? Ano ang ating pipiliin? Will we choose to have faith? Or will we choose to doubt? Ano ang ating pipiliin? Ano ang mas gusto nating matanggap? Ang pananampalataya sa Diyos o ang pag-aalinlangan? Mga minamahal, kung tayo po ay pamimiliin, mas magandang ating piliin ang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos at sa mga pangako ng salita ng Diyos. Bakit po? Una, sapagkat ang pangako at ang pananampalataya ay nagbubunga at nagdadala ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Faith provides peace in the midst of uncertainty. Sa mga panahon na hindi ka sigurado, sa mga panahon na hindi mo alam ang gagawin mo, sa mga panahon na tuliro ang isip mo, sa dami ng mga nararanasan mo sa buhay na ito, kapag ikaw ay may pananampalataya sa Diyos, ikaw ay mapapayapa. Papayapain ng pananampalataya ang puso mo
at ang isip mo na naguguluhan. Purihin ang ating Panginoon. Tulad ng naging karanasan, mga minamahal, ng mga Israelita sa panahon na sila ay ilabas sa Ehipsyo. Ano ang sabi ng salita ng ating Panginoon? Dito sa aklat ng Exodus, in chapter 14, verse 13, Moses answered the people, "Do not be afraid. Stand firm, and you will see the deliverance the Lord will bring you today." Huwag kayong matakot. Purihin ang ating Panginoon, sapagkat inyong makikita ang pagliligtas ng Diyos. Inyong magiging karanasan ang pagliligtas ng Diyos. Kaya pala sa mga panahon na parang tayo ay naguguluhan, sa mga panahon na parang wala na tayong masulingan, saan ba ako pupunta? Dito ba o dito? Dahil tuliro na yung ating isip. Dahil sa mga problema na ating nagiging karanasan. Kapag pala ikaw ay may pananampalataya, ang una mong tatakbuhan at ang una mong panghahawakan ay ang mga salita ng Diyos. At ang sabi ng salita ng ating Panginoon, huwag kang matakot. Do not be afraid. Purihin ang ating Panginoon. Kaya sa mga panahon ng ating buhay na parang walang solusyon ang mga problema na ating nagiging karanasan, palagi nating alalahanin na ang Diyos ay gumagawa sa gitna ng kawalan. Meron pong isang awit na naging sikat nung panahon ng pandemic. Yung tinatawag na Waymaker. Ano ang sabi doon sa awit? Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Kahit hindi natin nakikita, kahit parang hindi natin nararamdaman, ang Diyos patuloy na kumikilos sa ating mga buhay. Kaya sa mga panahon na parang wala na tayong kaya, suko na tayo, yun yung panahon na dapat nating hingin ang tulong ng Diyos. Doon natin dapat higit na panghawakan ang kayang gawin ng Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. Gayon din mga minamahal at mga kaibigan, kung bakit nararapat nating tanggapin ang pananampalataya. It does not only gives peace in the midst of uncertainty, but also faith leads to action. Ang pananampalataya ay nagdudulot ng paggawa, pagkilos. Purihin ang ating Panginoon. Kaya katulad nung panahon ni Noe, kilala niyo po si Apong Noe? Oh, si Noe, Noah, yung pong pinagawa ng Diyos ng malaking barko bago umulan ng malakas at bumaha sa buong sanglibutan. Si Noe, alam niyo mga kaibigan, nung mga panahon ni Apong Noe, hindi madali yung kanyang naging karanasan. Bakit po? Sapagkat nung panahon ni Noe, ang isip sa kanya ng mga taong nakapaligid sa kanya, siya'y nababaliw. Bakit? Sapagkat siya'y inutusan ng Diyos na gumawa ng arko. Di ba kapag ikaw ay gagawa ng arko, dapat ang iyong paggagawaan ay malapit sa dagat? Di ba? Para kapag natapos, itutulak mo lang at magagamit mo na yung arko na iyong ginawa. Pero si Noe, hindi ganun. Si Noe nang inutusan ng Diyos upang gumawa ng arko, siya ay gumawa ng arko doon sa taas ng bundok. Doon sa taas ng bundok. Biruin mo naman yan, gagawa ka ng arko na sasakayang pantubig sa taas ng bundok.
Kaya tuloy ang sabi at ang isip ng mga tao na, nakakakita sa kanya, ay nababaliw itong si Noe. Nababaliw itong si Noe. Pero mga kaibigan, hindi nila nauunawaan na kung bakit yun ay kanyang ginawa, sapagkat kanyang sinunod ang ipinahayag at ang ipinapagawa sa kanya ng Diyos. Dahil binanggit sa kanya ng Panginoon sa pangitain na magpapadala siya ng baha sa buong sanlibutan. Kung kaya't mga kaibigan, habang siya ay gumagawa ng arko, sinasabi niya rin, winawarningan niya rin yung mga tao sa kanyang panahon. Anong sinasabi niya? Uy, maghanda kayo, mayroong darating na malakas na ulan. At yon ay naging dahilan na naman para ang mga tao na sinasabihan ni Noe, winawarningan ni Noe, ay pag-isipan na siya nababaliw. Bakit? Sapagkat nung panahong yon na sinasabi ni Noe, darating ang malakas na ulan, nagbibitak-bitak ang lupa. Ibig sabihin, sobrang init. Pero mga kaibigan, sa kabila ng gayong kalagayan, si Noe, bunga ng kanyang pananampalataya at kanyang takot sa Diyos, siya ay naakay, nakumbinsi, na sundin at gawin yung ipinapagawa ng Panginoon. Kaya ang pananampalataya, mga minamahal, ay nag-aakay sa atin upang gawin yung mga bagay na inaasahan sa atin ng Diyos. Sapagkat tayo, mga kaibigan, mayroon tayong responsibilidad na tinanggap sa Panginoon. Sabi sa aklat ng Ecclesiastes sa Kapitulo 12, ang talatay 13 hanggang 14, ang ating buong patungkulan sa Diyos ay sundin ang kanyang mga utos. Kaya't ang pananampalataya sa Diyos ay nag-aakay sa atin upang tayo ay sumunod tulad ng naging karanasan ni Noe, na kahit siya po ay sinasabihan, iniinsulto na ng mga tao sa kanyang panahon, dahil sa kanyang pananampalataya at takot sa Diyos, kanya pa rin sinunod yung ipinagawa ng Panginoon. At hindi siya binigo ng Diyos. Pinatunayan ng Diyos na ang kanyang mga salita ay totoo. Bakit? Sapagkat nang matapos ni Noe na itayo ang arko. Brother, ilang taon ba itinayo ni Noe ang arko? Hindi lang naman po 1 taon. Hindi po 5 taon. Hindi rin po 10 taon. 120 years. 120 taon na walang humpay na pagtatayo ng arko ang kanyang ginawa. Mahaba, pero hindi napagod, hindi nagbago ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Purihin ang ating Panginoon. At kanya rin namang naging karanasan, mga minamahal at mga kaibigan, ang kabutihan ng Panginoon. Kaya sa atin, tayo ay kinukumbinsi, tayo ay inaakay, na sa panahon ng mga paggawa ng desisyon sa ating mga buhay, huwag nating iisantabi ang Diyos, kundi palagi nating isaalang-alang kung ano ang nais, kung ano ang kagustuhan, kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ating hayaan na ang Diyos ang kumontrol sa ating mga buhay. Sapagkat sa panahon na pabayaan natin ang Diyos na kontrolin ang ating buhay, hindi tayo mamamali. Kundi tayo ay magkakaroon, mga minamahal, ng kapanatagan that God will lead us to a better place.
than where we are right now. God will lead us to a better place. Dadalhin tayo ng Diyos sa mas mabuting lugar kaysa sa lugar na naroroon tayo ngayon. Purihin ang ating Panginoon. Kaya ang tanong, paano natin matatanggap ang pananampalatayang ito? How can we receive this faith? Paano natin matatanggap ang pananampalatayang ito? Sabi ng banal na kasulatan, dito po sa aklat ng Roma, in the book of Romans chapter 10, verse 17. So then faith comes by hearing, and hearing by the words of God. At ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Purihin ang ating Panginoon. Kaya ngayon mga kaibigan at mga minamahal, ano ang ating magiging desisyon? Will we doubt? Or will we believe God? Sapagkat mga kaibigan, our decision will affect how will we have our relationship with God. Ang ating pagpili, kung ating pag-aalinlanganan o kung atin pong pagtitiwalaan ng Diyos, ay makakaapekto sa ating relasyon sa Panginoon. Kaya palaging ipinapaalaala sa atin mga minamahal, kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa ating mga buhay. Purihin ang ating Panginoon. Tayo po ay saglit na manalangin. Kapagpalang Diyos na aming Ama, salamat po. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa mga katotohanan na iyong ipinahayag upang amin pong higit na maalaala ang halaga ng pananampalataya sa aming mga buhay. That we must walk by faith and not by sight. We must always take pleasure and trust in your promises and not of what we see. Dakilang Diyos, tulungan mo na ang ganitong kaisipan at pagkaunaway ipahayag mo rin sa aming mga kaibigan at sa aming mga kababayan, na dumating ang pagkakataon na sila, O Diyos, ay makaranas din ng iyong kagandahang loob upang kanilang matanggap ang pananampalataya at sila ay magkaroon ng desisyon na ikaw ay kanilang gawing Panginoon sa kanilang mga buhay. Pabayaan nila na ikaw ang mag-control sa aming mga buhay. Hallelujah! O maraming salamat po. Patuloy po naming ipinagkakatiwala sa iyo ang bawat isang naririto. Tulungan mo na ang iyong saganang biyaya at pagpapalay iparanas mo sa bawat isa sa aming mga kaibigan. Tulungan mo rin, Ama, ang bawat aming mga kababayan na ngayon po ay dumaranas ng iba't ibang mga karanasan, dumaranas ng karamdaman. Panginoon, ang iyong pagpapagaling ay iparanas mo sa aming kaibigan. Tulungan mo ang anak ng aming kapatid, si Brother Romeo Suni, na nagpa-MRI kahapon, O Diyos. Mahabag ka po. Kung ano man ang resulta, Panginoon, patuloy kang maglaan ng iyong tulong at ng iyong biyaya. Gayon din sa iba naming mga kaibigan na ngayon po'y dumaranas ng mga karamdaman. Alalahanin mo sila. Hipuin mo po sila ng iyong mapagpalang kamay upang patuloy po nilang maging karanasan at kanilang mapatunayan ang iyong kabutihan at ang iyong kagandahang loob. Gayon din po sa aming mga kababayan, kaibigan, na mayroon pong kagandahang loob sa iyong gawain. Patuloy mo po silang gantihan ayon sa kanilang mga gawa. Pagpalain mo ang kanilang mga negosyo. Pagpalain mo ang mga bagay na pinagkukunan nila ng kanilang mga pangangailangan. Ingatan mo silang palagi
at ang bawat isa sa aming mga kababayan na nakakapakinig ng pangangaral na ito. Ikaw, O Diyos, ang maglaan ng iyong tulong at ng iyong biyaya sa bawat isa sa kanila. Hallelujah! Maraming salamat po, Ama naming Diyos. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat. Ito po ang aming hiling at mapagpakumbabang panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Kaya muli, mga minamahal at mga kaibigan, kami po ang inyo pong mga lingkod, ang inyo pong mga kaibigan sa Panginoon, nakabahagi po ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch. At ngayon po ay pansamantalang nagpapaalam po sa inyo at muli ay nag-iiwan po ng isang maganda at ng isang mapagpala, medyo maulan na umaga. Purihin po ang ating Panginoon at pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Praise the Lord. God bless po. Tapos na po, katatapos lang po ng ating pong live. Bukas po baka po meron po ulit. Sana po makapanood pa rin po kayo. Hello po, Sister Regina Enriquez. God bless you po. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. God bless po.